Good morning everyone, tayo po ay tumayo. Salubungin po natin ang ating umaga ng isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon, sapagkat karapat-dapat siyang palakpakan, pasalamatan at papurihan ngayong umaga. We thank you, Lord. We bless your name, Lord. Ngayong pong umaga tayo po'y awit ng kabutihan ng ating Panginoon. We will sing about His goodness, sa kabutihan po na ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness and love. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand just never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Well, we got a friend in Jesus. Let's say, I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. Thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend we have. Oh, what a friend we have in Jesus. I never known a lover like this. Your love, I never known a lover like me. Everything for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord.
salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi mo lang sinabi, kundi ito ay pinaramdam mo sa amin at pinatunayan mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, simula noon, ngayon hanggang bukas. Sapagkat ito, Panginoon, ay naramdaman namin, Panginoon, ang iyong buhay na iyong binigay sa krus, Panginoon. Ito yung pinakamabuti na iyong ginawa sa amin, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, ngayong umaga, na paulit-ulit naming sambitin at paulit-ulit ka naming pasalamatan, Panginoon. Thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, oh, oh. And I just wanna thank you, Lord. Oh, and I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ooh, oh, oh. Thank you, Jesus. What a friend you have been. Thank you, Lord. Oh, oh, oh. What a friend you have been. Palakpakan po natin ang ating mabuting Diyos. Thank you, Jesus. You're so good to us. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Walang kapantay ang iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, karapat-dapat ng palakpakan, pasalamatan at papurihan, Panginoon. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi po sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in the Lord. Sa Tagalog po, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na napakabuti sa aming buhay. Ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kadluan ng aming lakas sa araw-araw. Tagapagbigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo na kami tinuring na kaaway. Kami itinuring mong kaibigan. Kaibigan na nakakaalam ng iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa amin na nararanasan namin sa araw-araw. Di man kami tapat madalas, Panginoon, ngunit lagi kang tapat. Di man po kami madalas kaibig-ibig, ngunit ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay lagi po naming nararanasan. Panginoon, dalangin po namin. Kami po'y lumalapit, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Gawin mo po ito, Panginoon, na tirahan ng iyong banal na spirito na laging mangunguna sa amin sa bawat araw. Bigyan mo po kami ng puso na handang makinig ng iyong mga salita.
Dalangin namin, Panginoon, na ito po yung maging matabang lupa na handang tumanggap na iyong salita ngayong umagang ito upang ang amin pong maririnig na salita ay maging pakinabang sa bawat isa sa amin, upang ito ay makapagturo sa amin ng katotohanan, makasaway sa mga maling pamumuhay, Panginoon, at upang ito po ay magamit namin para po makalakad kami sa iyong katuwiran sa bawat araw. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay magpupuri sa inyo. Kami pong magkakapatid ay sasamba sa inyo ng sama-sama, Panginoon, at ipagkakatiwala po namin ang umagang ito sa inyo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, ng iyong banal na bayan. Amen. Praise God! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos ngayong umaga. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen po. Taas po ang kamay ng naranasan ngayong umaga ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Sobrang napaka-bless po natin sapagkat meron tayong Diyos na mapagmahal. At pwede po ba natin i-welcome ang ating katabi? Yan, paki-welcome ang ating katabi. At sabihin natin sa kanyang, you are so blessed. Kasi ang pinili mong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Welcome everyone. Ayan, salamat sa Panginoon at kayo narito. At tayo magsasama-sama na magpuri at sumamba sa Panginoon. Thank you, Lord. At welcome din po sa ating kapatid na si Shaina Joyce Amorolo. Ayan. At welcome din po kay Brother Jericho de Guzman. Meron din po kay Sister Achel Amorsolo. Meron din po kay Sister Shane Pagalunan. Thank you, Lord. At si Main B San Juan. Salamat, Panginoon. At si Prince Demon Alamag. And lastly, si Sister Jasmine Gubaton. Welcome po mga kapatid. Maaari na po tayo makaupo. Salamat sa Diyos. Lagi po nating ipinagpapasalamat sa Panginoon kapag po mayroon tayong binabasa na mga bagong pangalan na dumadalo sa ating church. Kasi naniniwala tayo, ang TCFC naniniwala na ang Diyos ang nagdadala ng kaluluwa, na ang Diyos ang nag-aakay. Malamang yung umakay dito sa mga binasa nating pangalan ay 1, 2, 3 ulit nilang in-invite. Pero ngayong umaga, dinala sila ng Panginoon. So hindi po kayo nagkamali ng lugar na pinuntahan sapagat meron po tayong Diyos na mapagmahal. At yun pong ating inawit kanina, ang Diyos po ay ating kaibigan, best friend. Ayan. So ngayong umaga ay patuloy po tayo nag-i-invite sa ating prayer and counseling room. Ayan po, dyan po sa itaas. At para po sa mga newcomers natin ito, magkakaroon po tayo ng short evangelism sa inyo. Invite po namin kayo mamaya sa itaas, dito po sa side na ito. I-greet po kayo ng ating magagandang usher. Ayan. At syempre, yung pong ating midweek service, patuloy po natin ipinag-i-invite. Napakadali pong manghina ng isang tao kapag siya'y walang buhay panalangin. Ang ating Panginoong Jesus, bago siya magpunta sa kanyang ministry, nagpe-pray. After niyang matapos sa ministry, nagpe-pray ulit. Kaya ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay isang halimbawa sa atin na dapat natin gawin. Pagkagising natin sa umaga, magpe-pray tayo. Ano man ang ating gagawin, simulan natin sa panalangin. At kapag natapos na, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you po dun sa lakas. Ano po? Salamat po at nakapagturo. Salamat po at nakapasok sa eskwela. Salamat po at nakapaglaban ng maayos. Tuwing Wednesday, ini-invite ko po kayo. Dahil ang ating pong pinag-uusapan doon ay puro tungkol sa pananalangin. Kung gusto niyo pong maging matibay sa pananalangin, maging malakas sa pananalangin, ayan. Welcome po ang lahat. Every Wednesday, 7 p.m. onwards.
At akin din ipinag-aanyaya ang ating Singles Fellowship po mamaya, 6 p.m. Dito po yan sa worship hall. Pwede po bang malaman kung sino po yung single? Yung wala pang asawa, ano po? Ayan. Brother, wala si brother eh. Pastor Are, anong age yan? 22 to 42. Hindi pwede mag-extend. Brother Alan talaga, pinipilit kitang maka... So tuloy-tuloy po tayo sa ating team para sa buwan na ito. Ang team po natin ay unshakable. Hindi mayayanig, hindi matitinag. Kahit anong problema, mananatiling matibay at matatag sa pananampalataya niyo sa Panginoon. Gusto niyo po ba ng ganong klaseng pananampalataya? Gusto niyo po ba ng ganong klaseng relationship sa Panginoon? Yan ang ating aim sa buwan na ito. Maiparating sa bawat mananampalataya na hindi tayo mahina. Meron tayo kasing malakas na Diyos. At kapag nanghihina ka, sandal lang sa Panginoon. Hindi ho masama yung mapagod. Nakakapagod ang life, ano? Paulit-ulit, nakakapagod, nakakapanghina. Pero meron tayong Diyos na matibay eh. Yung ulo mo, isandal mo sa kanyang ganun. Tapos matulog ka. Magpahinga ka. Ini-invite ng Lord lahat ng nahihirapan, yung napapagod, yung madaming alalahanin. Saan kayo pupunta? Huwag kay kumare. Huwag kay kumare. Huwag din kay kumpare. Kung masakit ang ulo mo bago ka pumunta kay kumpare, pag uwi mo, hilo ka na. Sa Diyos tayo lumapit. Yung lahat ng problema natin, idulog natin sa Kanya. Lahat yung gagaan. Bakit? Kasi ang Diyos makapangyarihan siya. Marami siyang paraan para tugunin tayo. At ang nakakatuwa, kapag nagpe-pray ka pa lang, hindi pa solve yung problema mo, pero meron ka ng kapayapaan sa puso mo. Yun ang napakaganda sa Panginoon. Hindi pa answered prayer, pero yung puso mo, hawak mo na yung tugon sa panalangin mo. Meron ka na kaagad pinangahawakan, Lord, alam ko, tutugon ka. At dahil doon, alam mo, napapanatag yung puso mo. Ang hirap hong sinuhuritong dumadaan sa matinding problema sa panahong ito. Yun hong nagre-resulta ng hindi na makatulog sa gabi. Kailangan nyo talagang mag-pray. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi si Lord lang ang solusyon upang makatulog ka. Pwedeng yung problema mo hindi agad masolusyonan. Pero kapag nag-pray ka sa Panginoon, ipinagkatiwala mo sa Kanya, una niyang pagkakaloob sa iyo, mahimbing na tulog. Kaya bukas, kinabukasan, malinaw na yung isip mo. Makikita mo na yung mga dapat mong gawin ayon sa panuntunan ng Panginoon. Ini-invite ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa ating salita ng Diyos na pag-uusapan ngayong umaga sa Mateo chapter 16 verse 19 to 23. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ay pahihintulot din sa langit. Verse 20, pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Verse 21, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan, at siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Verse 22, nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos, hindi ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas! Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Diyos naming mapagpala, Diyos naming mapagmahal, ngayong umaga, ang aming sama-samang panalangin ay ipaunawa mo sa amin ang mga talatang aming binasa upang ito'y magdulot sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya at matibay na relasyon namin sa iyo, Panginoon.
Hayaan mong ikaw ay mangusap sa aming puso at sa aming isip. Bigyan mo kami ng kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. Makakaupo na po tayo. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Access Granted. Ito nakikita ko kapag merong biniling bagong sasakyan. Yung car company, meron silang naka-print out ng malaking susi. Tapos nagpapapicture yung may-ari, yung bumili ng kotse sa harapan ng kanyang biniling sasakyan. Hawak yung ang laking susi. Ganyan, malaki. Ang kahulugan noon ay siya lang ang makapagbubukas ng kotse na yon. Maliban sa bukas kotse gang. Nasa kanya yung karapatan na buksan yung pintuan at i-drive yung kotse. Paandarin yung sasakyan. Kasi bakit? Siya yung may hawak ng susi. Sa ating mga talatang binasa, ang pinakatampok sa ating pag-uusapan ay yung susi. So ang ating panukala ngayong umaga ay mayroong susi upang makapasok sa kaharian ng langit. Ang laki ng susi, ano? Ganyan ho kasi yung mga sinaunang susi. Sino ho sa inyo ang meron pang ganyang klaseng susi? Yan. Yung merong mga antique na cabinet sa bahay, baka ganito pa yung susuyan ninyo. Sinabi ni Christ kay Peter, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Gusto niyo bang makapasok sa kaharian ng langit? Dapat ho magkaroon tayo ng susi na ibinigay kay Peter. Dapat ho magkaroon tayo ng susi na binabanggit ni Jesus kay Peter. Kasi yung tanging susi ilang na yun ang pwedeng makapagpapasok sa iyo sa kaharian ng langit. Gusto niyo ho bang magkaroon kayo ng susi? Ayan. Pakilingon nga yung katabi mo. Kapatid, gusto mo magkaroon ng susi ng langit? Ayan. Ano ang sabi niya? Anong sagot sa inyo? Ang unang layunin natin ay upang ipahayag ang kapangyarihan ng susi. Ang ating kapatid na si Jack po ang key holder ng TCFC. Ayan. Siya yung tagapag-ingat ng mga susi. Minsan ho, papasok kami dito at may meeting, hindi kami makapasok. Kasi hindi naman kami ang key holder. Ang key holder ay si Jack. Jack, where are you? Ayun. Yan, si Brother Jack. Makisig, matipuno at napakagwapo. Na si Brother Jack. Ako ho, pastor, hindi ho ako makapasok doon. Wala akong authority pumasok doon kasi hindi ako ang key holder nung glass door. Ang key holder, si Jack. Kaya si Kanora, tatawagan si Jack. Jack, may tao, punta ka. Mahalaga ho yung may hawak ang susi. Mahalaga. Alam ko, yung mga kalalakihan, meron kayong hawak ng susi. Pakitaas nga po ang susi meron kayong sa inyong bulsa ngayon. Yung si Brother Felix. O kahit ho babae, pakitaas ang susi. Nahawak nyo. O may mga susi tayo. Hindi ko alam kung saan nyo ginagamit yung susi na yan. Pero kayo lang ang pwedeng makapagbukas dahil nasa inyo yung susi. Ito susi ng aking motor. Ayan. Yung isa kong susi, meron akong susi ng school. Meron akong susi ng locker room, ng small room sa aking school. Meron din akong susi ng aming bahay. Ang dami nating susi. Mahalaga ho sa isang tao na meron tayong hawak na susi. Kapag binuksan mo yung isang bagay na hindi mo ginamitin ng susi, illegal po yun. Trespassing po yun. Ano po? So ngayong umaga, gusto mo bang makapasok sa langit nang hindi nagte-trespassing? Dapat may susi ka. Dapat magkaroon tayo ng susi. Next question. Gusto ba nating mahawakan yung susi na binigay kay Peter? Gusto nating magkaroon tayo nun? Gusto natin. Taas ko ang kamay ng gusto magkaroon ng susi na yan. Yan. Kailangan natin lahat yan upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano yung susi na yun? Ano yung susi? At yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga.
Ang sabi ng Panginoon kay Peter, ibibigay ko sa iyo, ibibigay. Yung word na ibibigay, yun ba ay naibigay na sa Matthew 16? O ibibigay pa lang niya? Naibigay na o ibibigay pa lang? Ibibigay pa lang. Ano? Ibibigay pa lang. So hindi pa niya hawak. It is a promise na si Christ may ibibigay siyang susi. Sabi niya, Peter, bibigyan kita ng susi. Bibigyan kita ng susi. And then sa sumunod na mga talata, sabi doon, huwag niyo munang sasabihin sa iba. Di ba ang mga alagad, alam natin, sila yung tagapagbalita ng any good news. Any good news, sila yung tagapagbalita. Pero sabi niya, huwag niyo munang sabihin. Huwag niyo munang sabihin. Siya yung susi, pero sabi niya, huwag niyo munang ipagsabi. Alam niyo, sa ating tao, kapag sinabi mong isekreto mo, parang ang hirap magsekreto. Parang kapag nire-remind mo yung taong huwag mong ipagsabi, parang lalo mong gustong ipagsabi. Yung kumakati yung dila natin, sikreto lang natin to, maniwala ka sa akin. Pagtalikod na pagtalikod mo, alam mo ba kumpare? Bakit hindi pa pwedeng ipagsabi? Ito yung nakita natin. Sabi ni Christ, after yung sabihin niya kay Peter, kasi Peter, meron pa akong pagdadaanan. Kailangan mo na niyang maghirap. Tayo sa panahon natin, alam natin yung tinutukoy niya, yung pagkamatay niya sa krus. Amen? Pero during that time, sa Matthew 16, hindi pa nagaganap yung pagkamatay ni Christ. So sabi niya, huwag niyo munang sabihin kasi dapat muna ako, tatlong bagay kasi, maghirap, patayin, at muling mabuhay na maguli. So ang tinutukoy ni Christ, hindi siya literal na susi. Yung ebanghelyong gagawin niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Christ sa verse 21, sabi niya, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na siya dapat pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. So yung susi, gustong ituro sa atin ng mga talatang yan, hindi siya literal na key. Ito, katulad nito. Hindi siya. Kundi yung ebanghelyong ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Alin yon? Yung siya'y nahirapan, yung siya'y pinatay, at yung siya'y muling binuhay. Kaya sabi next slide po, walang makakapasok sa kaharian ng langit kundi sa pamamagitan ng susi. Tama. Walang pwedeng makapagbukas ng langit maliban sa susing binigay ni Jesus. Kanino? Kay Peter. Kaya sabi diyan, ang tawag diyan ni Christ, keys of heaven. Pero sabi sa John chapter 14 verse 6, basahin natin ang sabay-sabay. Sino po ang susi? Si Jesus, ang totoong susi na nais sabihin ni Kristo mismo. Bakit hindi pa dapat ipaalam na siya yung susi? Bakit hindi pa dapat ipaalam? Bakit ayaw ni Christ na ipangaral nila si Jesus yung susi para makapasok tayo sa langit kasi hindi pa nga nagaganap yung kanyang pagkamatay? 1.1 sabi diyan, ang susing yan may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Sabi sa verse 19, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. Sa aklat ho ng Leviticus, meron tayong tinatawag na Levitical duty. Yung mga pare, meron silang ginagampanan na role. Balikan natin saglit yung history ng pagsamba ng araw. Ang worship ng araw, hindi ho ganito. Maingay, mabaho, madugo, amoy usok. Bakit ho? Lahat ng sumasamba dapat may dalang hayop. Huwag niyong lingunin yung katabi niyo.
may dala pong hayop. Hindi ho siya yun. May dala pong hayop dapat. Kaya kung tayo rito ay nasa 50 katao, may dala tayo kanya-kanyang hayop. Ang role ng ng mga Levites o mga pare, naroon sa harapan, sila ho yung nag-i-screen, nag-filter. Kailangan ho kasi bago mo ihandog kay Yahweh, hindi ho pilay yung tupa, hindi ho bali ang pakpak nung kalapate, wala pong sipon yung kambing, dapat po perpekto. So ang role ng, next slide ko yan. Yan. Ang role nito ng mga pari na ito, screen. Kapag sinabi niya, hindi ito pwede. Hindi ito tatanggapin ni Yahweh. Hindi ho pwedeng ipilit noong, let's say ako yung maghahandog. Si Brother Bill. Si Ryan ang priest, si Ryan. Ipapacheck ko muna kay Ryan yung dala kong kambing. Kapag sinabi ni Brother Ryan, Brother Ray, ito, pingas ang tenga. Hindi to tatanggapin ni Yahweh. Hindi ko pwedeng ipilit doon sa priest kasi siya nakakaalam. Siya magbabawal. Bawal yan eh. Uuwi ako. Pag uwi ko, kukuha ulit ako ng magandang hayop na pwedeng ihandog. Ipe-present ko ulit kay Brother Ryan bilang pari sa Old Testament. Kapag sinabi ni Brother Ryan, pwede na yan kapatid. Hindi pingas ang tenga, malinis ang kuko, walang sipon. Dali na yan doon sa katayan. Pwede na yang ihandog. Kaya ang mga Levites sa panahon nila, sila yung nagkasabing pwede at nagkasabing hindi pwede. Yan, para maunawaan natin yung gustong sabihin. Now, sa panahon ng New Testament, eto na. Yan yung nga yung makikisig na lalaking yan. Next slide. Gwapo, ano? Mga long hair. Sa Matthew chapter 18, verse 18, sinabi rin yan, yung sinabi kay Peter. Sabi sa Matthew 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pinagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay pinapahintulutan din sa langit. Na wala na hong hayop nung panahon ni na Christ. Hindi na ho sila tumatanggap ng hayop bilang pagsamba. Para makuha natin ang konteksto ng mga talatang yan, iangat lang natin ang basa. Simulan natin ang verse 15. Anong konteksto ngayon ginagamit sa New Testament? Yung binding and loosing, yung pagpapahintulot at pagbabawal. Next slide. Basahin ho natin. Itataas lang natin ang basa, sabi sa verse 15. Babasahin ko po. Ito po ang sabi sa Mateo chapter 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, verse 16, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo na siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. And then, verse 18, ayan, tandaan nyo, sinabi niya sa mga alagad, doon sa konteksto ng merong nagkasala, ito sinasabi, kayo mga alagad ko, tandaan nyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anuman ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Same context, iba lang ho nung same principle, pero iba ho nung pagkagamit. Ginagamit sa Old Testament para piliin, para ma-filter yung hayop na pwedeng ihandog at yung hindi pwedeng ihandog. Now, nung sinabi niya kay Pedro, yung authority ng binding and loosing, ito na yung konteksto, hindi na tungkol sa hayop. Tungkol na saan? Sa disiplina sa loob ng iglesia. Sa disiplina na sa loob ng iglesia. May karapatan sila? Yes. Now, tingnan natin, ganito ba? Nung ako'y bago pa lang mananampalataya, ginagamit ko na to eh. At nung ma-realize ko, mali pala.
Ganito ko ginagamit. Ewan ko kung gumamit din kayo nito. Panginoon, sa pangalan mo, ginagabos ko lahat ng demonyo sa lugar na ito. Ginagapos ko lahat ng problema sa buhay ko. Ginagapos ko lahat ng suliranin. Ginagapos ko lahat ng karamdaman. At pinapakawalan ko ang biyaya na nanggagaling sa iyo. Tapos nung ako'y nag-aaral na lang salita ng Diyos, hindi pala doon ang gamit. Hindi pala para doon. Siguro pwede natin gamitin yun. Pero ang tinuturo dito, ito'y pang disiplina sa loob ng iglesia sa panahon ng mga apostol. At tingnan nyo sa verse 19, sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Pero sa verse 18, tandaan ninyo. Sa chapter 16, ang kausap lang ay sino? Si Pedro. Pero sa chapter 18, kausap na lahat ng alagad. Kaya yung susi na binigay, kanino? Kay Peter, ibinigay rin ba sa mga alagad? Amen. Verse 18, chapter 18, verse 18 ng Mateo. So ibinigay din, hindi lang eksklusibong ibinigay kay Peter. Kaya ho yung ini-imagine nyo, sino ba si Peter? Pagpunta ko sa langit, siya yung nakatayo. At hawak niya susi. Hindi lang siya may hawak ng susi. Ibinigay sa mga alagad. Pangalawang layunin upang ipaunawa na dapat maganap ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Meryl, let your will be done, not mine. Diba? Napagpe-pray nyo rin ba yan? Nabibikas nyo rin ba yan? Panginoon, wag yung gusto ko. Kundi yung gusto mo yung masunod. Hindi yung plano ko, Panginoon. Kundi Lord, yung plano mo. Hindi yung future na nakikita ko, Lord. Wag yun eh. Gusto ko, Panginoon, yung future na nakikita mo para sa akin. Magkaiba ho kasing bagay yan. Kaya sinasabi ng kawikaan, yung plano mo, isangguni mo sa Panginoon. Kapag ho sinasangguni, ganito yan eh. Halimbawa, ito hong ating building, bago ho ito na itayo, madami hong pinagsangguni ang mga engineer. Kabilang po dyan si Engineer Betong. Sinasangguni sa mga wise men, doon sa mga taong eksperto. Sa pagdating sa buhay natin, hindi ho tayo eksperto eh. Ako, marami na ho akong nagawang pagkakamali sa buhay ko. Patunay na hindi ako eksperto sa aking buhay. Marami akong desisyon na mali, na pinagsisisihan ko. Tama po. Marami na ba kayong ginawang desisyon sa buhay niyo na mali pala? Tapos yung resulta, ang sakit. May mga desisyon tayo sa buhay na ang resulta, umiiyak tayo. Meron tayong desisyon sa buhay natin na mismong tayo ay nasasaktan. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa kawikaan, yung plano natin, ipasa natin sa Panginoon. Ipasa. Iba ho yung ipinapaalam. Kapag sinabing isang guni, hinihingi mo yung approval ng Diyos. Lord, approve ba? Approve bang pakasalan ko to? Ang sasabihin ng Diyos, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Lord, ano ba? Alam na natin ang sagot. Yes or no? No. Pero ito makulit tayo minsan, ano? Lord, mahal ko na siya eh. Yung pala, tinatanong mo pa kung mahal mo na pala. Sinasangguni natin, ang totoo hindi natin sinasangguni. Ipinapaalam lang natin. Sa mga magulang, taas ang kami ng magulang. Minsan ang mga anak natin ay, Ma, narito ako. Ba't nandyan ka? Nagkayayaan. Sinasabi ko lang sa iyong narito ko. Makakahindi ka pa ba? Naroon na siya eh. Ipinapaalam. Sa Panginoon, hindi ganon. Ipinagpapaalam. Kaya sabi niya, Lord, let your will be done, not mine. Yung pangalawang layunin natin, dapat matupad at maganap ang kalooban ng Diyos. Maging kasangkapan tayo at huwag maging hadlang sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kapag nagpupunta ang isang tao sa church, ang gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Yan po ba gusto niyo? Gusto niyo hong magpunta rito kasi
Sa buong isang linggo, sa pagharap niya sa problema, drain ang karamihan, drain. Tapos pagpunta mo rito, gusto mong makakapakinig ng salita ng Diyos upang lumakas ang iyong pananampalataya. Kaya lang, may nakikipagkwentuhan sa tabi mo. Alam mo ba, sister? Kilala mo ba si Ang sabi sa sa layunin 2.1, maging maging kasangkapan tayo at huwag maging hadlang sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kalooban kasi ng Diyos yung anak niya, mapakinggan yung kanyang banal na salita. Huwag mong hahadlangan. Wala akong sinasabi. Minsan kasi tayo mismo yung humahadlang sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tayo mismo. Eto, Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Gusto niyo ng kapayapaan? Gusto niyo ng peace? Peace of mind? Panatag? Sabi ng Diyos, huwag kang makipag-away. Gusto natin ng peace, pero yung paraan para makuha yung peace, ayaw natin. Lord, isa na lang, isang sipa na lang. Kahit anong gusto ng Diyos na bigyan ka ng peace of mind at payapang buhay, pero ayaw mong papigil sa pakikipag-away. Nasolve na ng Diyos yung isang mong kaaway, bati na kayo. Nakakita ka na naman ng isang aawayin. Kung gusto natin ng kapayapaan, huwag nating hahadlangan yung kapayapaan gustong ibigay ng Diyos sa atin. Huwag na tayo makipag-away. Ito pa isa. Sino nagpe-pray ng Lord, pagalingin mo po ako sa karamdaman ko? Yan. Sabi ng Diyos, okay, sige. Simula ngayon, eat healthy food. Bawal sa iyo kape. O Starbucks, katatayo lang. Alam nga naman, Lord, hindi ako mag-selfie doon. Si Athena, araw-araw daw nandun si Athena. Athena, Madam Athena, nasaan ka? Gusto natin ng healing, amen. Pero kapag sinabing huwag mong kainin yung mataba, kinakain pa rin natin. Huwag natin kainin yung mamantika. Aba, kinakain pa rin natin. Sino humahadlang dun sa good health na pinagpe-pray natin sa Panginoon? Tayo rin eh. Sabi natin, Lord, i-bless mo ako. Gusto ko ng maraming ani. Ano ang sagot ng Lord? Sige, gusto ko rin yan sa'yo. Magtanim ka. Anong sagot natin sa yun lang, Lord. Pwede ho bang aani na lang nang walang pagtatanim? Kayo mismo sa inyong sarili, pwede ba yun? Aani tayo na walang pagtatanim? Maging kasangkapan ho tayo ng pagtupad ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating hahadlangan. Lord, gusto ko ng spiritual maturity. Sige, basahin mo yung Bible mo. Ay, wala akong Bible, Lord. Paano mangyayari? Gusto natin ng bunga, pero ayaw natin ng proseso. Sabi sa verse 22, nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa iyo, hindi ka dapat madakip, hindi ka dapat parusahan, hindi ka dapat mamatay. Pero pwede kang mabuhay na maguli. Kasi ilang maganda rin sa sinabi ni Christ, lahat pangit. Kaya sabi ni Jesus, ni Peter, hindi mangyayari sa iyo yan. Totoo, ginanap niya talaga. Nung dakipin si Jesus, sino humarang? Si Pedro. Sabi niya, ito na yung dadakip. Hindi niyo pwedeng dakipin si Jesus.
over my dead body. Gusto ko sanang ilabas yung chest eh. Iba ho lumabas eh. Si Pedro, gusto niya yung susi. Yung idea ng wow, ako yung may hawak. Siguro ganito yan. Iniisip niya, i-flex niya na. Mga apostol, bukod sa akin, wala nang binigyan ng susi. Panis kayo sa akin. Gusto niya yung pakiramdam na, wow, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon. Nasa akin ang susi. Pero nung sinabi ni Jesus, kung paano mangyayari na magkakaroon ng kapangyarihan yung susi, ayaw niya. Kaya sabi niya, hindi mangyayari sa iyo yan. Naalala niyo ba sa bandang itaas ng ating pinag-aaralan, sabi niya, nung dineclare ni Peter na, ikaw yung Kristo na anak ng Diyos na buhay, sabi niya, wow, Peter, napaka-bless mo. Kainggit-inggit ka. Kasi hindi ipinahayag sa iyo yan ng tao. Ang nagpahayag sa iyo niyan ay Diyos. Ilang talata ang lumipas. Verse 23. Hinarap ni Jesus si Pedro. After sabihin ni Pedro na, hindi ka dapat mamatay. Hinarap niya. Anong sinabi niya? Lumayo ka sa akin, Satanas! Sa bandang itaas, sabi niya, Diyos ang nagsabi sa iyo niyan. Makalipas ang ilang verse pa lang, lumayas ka, Satanas. Ang bilis ng ng pagbabago, Ang bilis. Kasi ayaw ni Peter nung process. Gusto niyang iwasan, gusto niya skip. Ito si Pastor R.A. nag-gym dalawa ni Rowie. Siguro nag-iipon siya ng six packs. Ako isa lang isang buns. Isang bun. Monay lang. Pastor, ilang weeks ka nang nagwe-weights? 2 months. May pandesal na. Walang pandesal. Gusto lang ni Peter yung pandesal. Pero yung proseso ng pag-gym, ayaw niya. Isang gusto lang natin, Lord, answered prayer. Pero yung waiting, ayaw natin eh. Yung process, ayaw natin. Balikan natin yung kaninang sinabi ko. Gusto ng Diyos, ang bawat dumadalo rito, makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi magagamit niya sa buhay niya, sa buong isang linggo. Yun ang lalakaran niya. Kaya lang, tingnan nyo, merong isang mabait, lagi kang binubulungan. Sabi sa verse 23, yung humahad lang sa kalooban ng Diyos na maganap, sinabihan ni Kristo na, lumayas ka, Satanas. Mga kapatid, huwag kayong maging hadlang upang ang inyong kapatid sa pananampalataya makapakinig ng salita ng Diyos. Baka masabihan tayo ng Panginoong Hesus. Pangatlong layunin, upang hamunin tayong hawakan na mabuti yung susi. So alam na natin, si Christ, yung susi para makarating tayo sa karya ng langit. At alam kong hawak nyo na yan kung kayo sumasampalataya kay Kristo. Pero kung ako yung si Satanas, isa lang ang gagawin ko para hindi kayo lahat makapasok. Kapag abalang-abala kayo sa buhay niyo sa mundong ito, kukunin ko yung susi sa inyo. Itatago ko sa parang hindi mo na makikita. Sa ganung paraan, hindi na kayo makakapasok sa karya ng langit. Kaya ang pangatlong layunin natin, hinahamon tayo ngayong umaga, since hawak mo na yung susi, since kilala mo na si Kristo, since meron ka ng pananampalataya sa Kanya, since lahat ng bagay na kailangan mo spiritually, ibinigay na sa iyo ng Diyos, yung susi hawakan mo ng mabuti. Taas nga po natin ating kamay. Hindi ho tayo mag-aaklas. Ito po ay palatandaan na dapat nating hawakan ng mabuti, huwag bibitawan ang pananampalataya, ang pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Bakit? Hindi ho biro yung ginawa ni Jesus para may abot sa inyong susi. Para maibigay sa inyo yung susi. Yung susi na yan ay huwag niyong bibitawan.
Sapagkat yan ang kasiguraduhan na isang araw, pagharap mo sa Diyos, sasabihin niya sa inyo, "Welcome, my good and faithful servant." Kailanman hindi mo binitawan ang susi ng pananampalatayang tinanggap mo mula sa salita ng Diyos. Ito yung, bakit hamon? Kasi maraming situation sa buhay na halos makabitaw ka na sa pananampalataya. Ang dami. Bilangin mo. Hindi mo halos mabilang. Ako nung bumitaw ako sa pananampalataya, parang 3 taon. 3 years. At kapag nakabitaw ka, ang hirap bumalik. Ang hirap ulit kumapit. Kailangan mo ng pag-ibig at habag ulit ng Diyos para maranasan mo yun. Kaya yung pananampalatayang, ang pananampalataya mo medyo bumibitaw na. Ngayong umaga, ikapit mo ulit ng mabuti. Isipin natin isang araw, nagkaroon tayo ng malaking problema. At napagpasyahan natin na, wag na ho akong dumalo sa church. Wag na ho akong makinig ng Bible study. Paguan ko na ho yung aking house church teacher. Paguan ko na po yung visitation team ng women's. Kapag ganun ang inyong pakiramdam, lalo po tayong dapat lumapit at kumapit sa Panginoon. Nasa delikadong sitwasyon na po tayo ng ating buhay pananampalataya. Nasa delikadong bahagi na po tayo ng ating paglayo ng tuluyan sa Panginoon hanggat hindi pa nagiging pagtalikod yung ating pananampalataya. Lumapit, bumalik tayo sa Panginoon. Alam niyo yung alibugang anak, close to impossible na siya makabalik. Buti na lang ang Diyos, ipinaisip sa kanya yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos nung siya'y naroon pa sa bahay ng tatay niya. Kapag ho tayo nanghihina, lagi ho nating babalikan na mahal tayo ng Diyos. Kapag ho sa palagay natin, wala na tayong pag-asa, lagi nating tatandaan, hindi. May nagmamahal pa sa'yo na isa. Mahal ka ng Diyos eh. Kung sa palagay mo, down na down ka na, huwag mong isipin, mahal ka talaga ng Diyos. Huwag mong isipin yung laki ng problema, yung laki ng suliranin, yung sitwasyon. Parang malulunod ka na sa laki. At gusto mo na lang gawin ay bumitaw. Hanggat nakakapit pa yung isang daliri mo, balikan mo yung katotohanan na mahal ka ng Diyos. Yun ang nangyari sa alibughang anak. Naisip niya, ubos na yung lahat ng kayamanan ng tatay ko. Buti pa yung mga katulong ng tatay ko sa bahay, kumakain ng maayos. Doon niya naisip, tanggapin pa kaya ako ng aking ama? Sinubukan niyang bumalik, anong ginawa? Tinanggap siya ng Diyos. Wala ho tayong kasalanan na isinusuko natin sa Diyos na hindi niya tayo kayang patawarin. Wala hong sitwasyon sa buhay natin, bagaman ito'y sa palagay natin na wala ng pag-asa, kapag inilapit natin sa Panginoon, mararanasan natin muli yung kanyang pag-ibig. Mararanasan natin muli yung kanyang pagyakap. Mararanasan muli yung pagbangon sa iyong pagkabagsak sa anumang problema na meron ka. Kasi bakit? Ang Diyos nagmamahal sa iyo. Hindi siya tumigil ng pagmamahal sa iyo kahit tumalikod ka sa Kanya. Tayo lang minsan nag-iisip. Tayo lang minsan nagsasabing, Lord, baka pinabayaan mo na ako. Ang totoo, hindi. Sa bawat sitwasyon natin sa buhay, yun ay pagpapadama ng Diyos sa atin na iniibig niya tayo. Huwag tayong hihiwalay kay Kristo. Huwag tayong hihiwalay kay Kristo. At huwag tayong hihiwalay sa kanyang mga salita. Minsan talaga nakakabagot makinig ng salita ng Diyos. Nararamdaman niyo ba yun? At sa panahong nararamdaman mong parang wala ho akong gana makinig sa hindi mo na ho ako dadalo. Doon sa puntong wala kang gana, doon ka lalong dumalo. Gawin mong intentional ang pagpunta sa church. Kapag pagising mo pa lang, parang mag-online na lang ako. Pero ang totoo, naka-online ka nga, pero naglalaba ka. Sabi ng isang kapatid, oo nga. Lord, naka-online naman ako eh. Pero nagluluto ka. Hindi ka rin nakafocus. Sa panahong ayaw mong makinig ng salita ng Diyos,
paalala yun sa iyo ng Panginoon. Baka binibitawan mo na yung susi. Baka binibitawan mo na. Ito yung hamon sa atin. Huwag bibitawan ng susi. Pangalawang hamon, ibahagi natin yung susi. Ibahagi natin ng susi. Now, merong isang pending question kanina. Kung hindi sa Matthew 16 binigay ang susi, kailan binigay? Sa Matthew 28. Kaya sabi ni Christ, kailangan ko munang maghirap, mamatay at muling mabuhay. Kailan nangyari yon? Sa krus. And after 3 days, umakyat siya muli, nabuhay siya ng maguli. At hinarap niya ang mga alagad. Sinabi niya sa mga alagad, naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, humayo kayo. Ipangaral niyo yung ginawa ko sa krus. Ipangaral niyo ako'y naghirap, ako'y namatay, pero muli ako nabuhay. Once na ipinangaral natin ang salita ng Diyos, isineshare natin yung susi sa mga taong nais lumapit at makarating sa karyan ng langit. Kaya yung nag-share ka ng gospel, binibigyan mo siya ng karapatang makapasok sa karyan ng langit. Sino rito yung mahilig mag-share ng gospel? Yan, si Maylin, mahilig mag-share yan. Kapag itong mga na-invite natin dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napaka-wise ng inyong decision ngayong umaga. Kasi bakit? Ngayong umaga, binibigyan nyo ng pagkakataon ng Diyos sa inyong buhay na may hand over sa inyo yung susi ng mansyon ninyo sa kalangitan. Naalala nyo si Christ, sabi niya, aalis muna ako. Ipaghahanda ko kayo ng mansyon. At pagbalik nun, dapat siguraduhin nyo may susi kayo. Amen. Ang pagbabalik ni Jesus ay simula ng pagta-turn over ng mga mansyon ng mga mananampalataya doon sa karyan ng langit. Kaya dapat pagbalik niya, hawak mo yung susi. Hawak mo yung pananampalataya mo kay Kristo. Nahawak mo ng matibay at hindi mo binibitawan kahit anumang problemang pinagdadaanan mo ngayon. Meron ba kayong kaisipan? Lord, parang mas mabuting bitawan na lang yung susi. Huwag mong bibitawan. Imbis na bitawan mo, i-share mo pa yung susi. Sino po rito yung hindi pa kasama dito sa church, ang kanyang buong pamilya? Taas po ang kamay. Yan. Meron tayong ilan. Kailangan i-share niyo yung susi sa kanila. Kailangan ibahagi mo yung susi sa kanila. Gusto mo bang ikaw ay habang inaaliw ng mga anghel sa langit, naisip mo yung iyong mga mahal sa buhay, hindi sila inaaliw. Bago sila'y nahihirapan. Di ba ang hirap nun? Habang narito pa sila at buhay pa, at habang may kakayanan ka pang ibahagi yung susi, ibahagi mo. Pastor, paano ko ibabahagi? Sabihin mo sa kanya, lumapit ka sa Diyos, at patatawarin ka sa iyong kasalanan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Yun lang ang gawin mo, bahala nang mag-born again ng Diyos sa Kanya. Hindi ho natin trabaho yung magbago ng puso. Ang trabaho lang ng mga apostol, i-share, i-witness. Sino? Si Kristo'y namatay, pero siya'y muling nabuhay. Si Kristo'y namatay upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. And the rest, we leave it to God. Hindi natin trabaho yung mag-born again ng tao. Ang trabaho natin, bigyan ng pagkakataon yung hindi pa nakakakilala kay Kristo upang marinig nila, meron palang Kristong ganun. Na kahit anong laki ng kasalanan mo, kaya kang patawarin. Na kahit anong pagbagsak mo sa buhay, kaya kanyang ibangon uli. Kapag nagawa natin yun, hayaan natin ng Diyos ang kumilos sa buhay niya. So yun po yung hamon natin. Una, huwag bibitawan ng susi. Pangalawa, ibahagi natin ang susi sa mga tao. Isang araw sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, nangangaral ang mga apostol. First time nilang gawin after ng Pentecost. Nangaral sila. At alam niyo sa pangangaral nila ng tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 41, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao. Isang pangangaral lang yun. Nakapag-share ng gospel ang mga apostol at yung 3,000 people
nagkaroon ng hawak na susi. Bakit? Sinampalatayanan nila yung Kristo na pinapangaral ng mga apostol. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sa panahon ngayon na tayo ay mananampalataya na, isa lang ho yung gustong gawin ng kaaway sa atin. Yung susing hawak mo, nakatibayan na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit, gusto niyang kunin yan. Ang question, kapatid, ito yung tanong ng Diyos sa'yo. Papayag ka bang kunin ni Satanas yung susi na hawak mo? Lord, parang gusto nilang ibigay. Ulit. Yung susi na hawak niya, yung inyong pananampalataya, gustong kunin ng kaaway. Ang tanong, ibibigay niyo ba? Hindi. Lakasan natin. Ibibigay niyo ba? Hindi. Kapitan natin ng mabuti. Hindi excuse tayo sa pagdaan sa mga maraming problema. Hindi yung excuse. Actually, yung lahat ng may hawak ng susi, sabi ng kaaway, bigyan niya ng mas marami pang problema. Yung may mga hawak ng susi, bigyan niya ng problemang hindi niya makakayanan sa buhay niya hanggang bitawan niya yung susi. Ito yung question. Bibitawan niyo ba? Hindi. Itaas natin mga kamay. Ama namin nasa langit, salamat sa umagang ito sapagkat alam namin na nais mo kaming iligtas lahat dito at kaming lahat ay nais mong kasamahin diyan sa buhay na walang hanggan. Pero Panginoon, ang bawat isa sa amin ay may pinagdadaanan ng mga matitinding problema, may mga suliranin. Ang ilang sa amin ay merong matinding karamdaman. Ang ilan sa amin ay merong problema sa relationship, Panginoon. Ang ilan sa amin dito, Panginoon, ay merong kakulangan sa pinansyal. Lord, maaring merong ditong dumadanas ng depression. Lord, huwag mong hayaan ang mga problemang pinagdadaanan namin ay maging hadlang or maging daan upang bitawan namin ang susi, upang bumitiw kami sa aming pananampalataya. Lord, tinataas ko ang bawat isa. Maaari po ba pagaanin niyo po ang problema ng bawat isa, Panginoon? Maaari po bang tugunin niyo po yung mga panalangin nila, O Diyos? Maaari po bang iparanas mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtugon upang sila makaharanas ng kaginhawahan, O Diyos? Higit sa lahat, Panginoon, maaari po bang patibayin niyo ang bawat pagkakakapit namin sa iyong mga salita at sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus? Ito po yung aming sama-samang panalangin. Taging sa iyo po ang papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Talaga pong sa kabutihan ng ating Diyos, wala siyang kapantay. Sa pag-ibig ng ating Diyos, wala siyang kapantay. Sa katapatan ng ating Diyos, wala siyang kapantay. Kaya itong Diyos na meron tayo ay sama-sama po nating aawitan at sasambahin ngayong umaga. Hindi po tayo papayag na hindi po natin maipahatid sa ating Panginoon yung ating tinig ng pagsamba ngayong umaga. Let us worship the Lord. We worship you, our God. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy of it all, Lord. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things,
of God, day and night, they never stop singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Kaya po tayo, sa mga panahong ito, until the day of His return, sa pagbabalik ng ating Panginoon, as we see Him face to face, we will never stop saying and singing, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty, because He deserves it, church. He is worthy. Let's sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night.
Praise God. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Ang ibalik sa Diyos ang sa Diyos. Ang pananagutan ay binigay na sa atin bilang iglesia na katawan ni Kristo na siyang pinakikilos upang abutin ang mga taong hindi pa nananiliwanagan at upang sila ay maligtas sa darating na panahon sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Lagi ng ating pagsamba ay ang pakikisalo sa banal na punan. Ito ay may kaugnayan sa pinangaral ngayong umaga sapagkat tayo ay bahagi ng katawan at ang bagay ng katawan ay siyang may pananagutan sapagkat tayo ay nasa iba't ibang lugar. Tayo ang may magandang posisyon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang mga pastor ay nakapagbabahagi pero dito lang sa simbahan. Ngunit ang katawan ni Kristo na pinatawad niya ay nangangalat sa iba't ibang lugar. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat binigyan mo ng liwanag ang aming pananagutan upang kami makatulong at makapagbahagi at magbigay liwanag sa mga taong nadidiliman sa kanilang buhay. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na binibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay pagkanulo ay damampot ng tinapay. Taas po natin ang tinapay. Pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawang inihandog ko sa inyo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay nawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay po natin yun. Salamat po, Panginoon, sa karapatang binibigay mo sa amin upang kami maging bahagi ng iyong manalagaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po muna maupo ang lahat. Pati TCFC family, today is a very special day. It's the birthday of someone na napaka-importante ang nagsimula ng TCFC, si Pastor Porfing Jesuitas. Para po sa kanyang birthday, meron po tayong tribute para sa kanya. Alalahanin ng kanyang masasayang alaala na ibinigay sa atin. Meron pong slideshow. Sama-sama po natin panoorin.
So tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin muli ng papuring awit ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos po ba ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos po ay mabuti. Atin pong pasalamatan ang ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos! Purihin ka, Panginoon! Purihin natin ang Diyos. Salamat, salamat. So, bago po, meron lang po tayong few announcement. Singles in Christ, mamaya na po sa lahat po ng mga singles and young professionals, we invite you po mamaya dito sa church, 6 o'clock p.m. Ang ating topic is Faith Under Pressure. Yan, welcome po ang lahat ng singles mamaya. Ngayon po mga kapatid, hawak nyo na po ba ang susi? Sino po ang may hawak na susi ng pananampalataya at daladala natin? Si Kristo. Pwede bang magpasalamat tayo sa Panginoon?
Bibilang ako ng 3. Pwede kayong sumigaw ng thank you, Lord. Salamat. 1, 2, 3, go! Salamat, O Diyos. We thank you. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify your name. Thank you, O God. Thank you. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Thank you so much. Thank you, Lord. Salamat dahil dinadala mo kami sa lugar na ito. Salamat. It's not an accident na dinala mo kami dito sa lugar na ito upang marinig namin ang iyong salita, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay magpapatuloy sa iyong mga salita. And Lord, salamat dahil we know that your will be done, not ours. Salamat. Salamat, Panginoon. At Lord, salamat dahil narinig po namin na huwag po kami maging hadlang sa kalooban mo, Panginoon, kundi sumunod kami palagi sa iyong kalooban. Lord, salamat dahil hawak na namin ang susi na si Kristo para sa aming kaligtasan. Lord, amin itong iingatan, amin itong pangahawakan, amin itong i-share sa iba upang pagdating sa huli ay marinig namin, welcome my good and faithful servant. Kaya Lord, and also we need to share this key to other people. Lord, maraming tao ang kailangan si Kristo. Kaya Lord, bigyan mo kami ng lakas ma-share ito sa ibang tao. Kaya Lord, magpapatuloy kami sa iyo. Papatuloy kaming panghahawakan ang susi na ibinigay mo sa amin. Lord, patuloy mo nga po kaming palakasin ang aming pananampalataya. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay, and the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And Lord, sa kaloob at handog na ito, maging mabango sa iyo, Panginoon, at pagpalain ng mga nagbigay. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, meron lang po akong katanungan. Gusto niyo po bang panghawakan na matagal ang inyong susi? Paano ito mapatibay? Attend po kayo next week at pag-uusapan po natin ito.